kaharian ng Kembayat ay payapa at masayang namumuhay ang mga mamamayan nito, sa ilalim ng pamumuno ng kanilang magiting na sultan, katuwang ng kanyang napakagandang sultana. Huwag po kayong mabahala mga sultan. Nasa maayos na kalagayan na po mga sultan. Ngunit bakit siya biglang nawala ng malay at tila nanghihina? Ang nangyari sa kanya, epekto lamang po ng kanyang pagdadalang sa akin. Tama ba ang narinig ko? Nagdadalang tao ang mahal kong sultana? Opo, sultan. Salamat! Maraming salamat! Tao ng Sobrang sultana. saya ko sa inyo lahat. Maging ang mamamayan ng Kembayat ay nagdiwang sa kanilang nabalitaan. Ngunit hindi nagtagal, isang masamang pangyayari ang gumimbal sa kaharian ng Kembayat. Sa pagdating ng ibong Garuda, nabalot ng takot ang mamamayan ng Kembayat. Nagkagulo ang lahat at nagsipagtakbo para iligtas ang kanilang sarili mula sa Garuda, sapagkat nangangain ito ng tao. Sultan, sumalaki pang gawin sa kabayan ng mga natin. Kaya nakakagulo na. Narapos po muna kayo lumisan. Sa taas ng bundok, may yugib. Doon po muna kayo magpipig. Sultana, magmadali ka. Kailangan natin umalis ngayon dito. Sumalaki ang Garuda. Ano? Sa kalagayan mong yan, di ko hayaang may masama sa inyo. Hoy, bilisan niyo! Andiyan na mga Garuda! Tuluyang nagkahiwalay ang dalawa, samantala napadpad malapit sa ilog ng sultana. Sa labis na takot ay naisilang niya ang sanggol na babae sa tabi ng batis. Dahil sa sobrang takot at pagkalito, iniwan niya ang sanggol malapit sa batis. Paraan niya rin ito upang mailayo sa tiyak na kapahamakan ang sanggol. Ano ba yung aking naririnig? Isang iyak na yun ang isang tao. Mga baging batala, anong ginagawa ng isang sanggol sa lugar na ito? Hindi ko nga din alam. Nakita ko lang kasi sa pati. Alam na iwan natin ang Mabuti sa iba na iwan sa pati. At saka ang kalimutan. Sa tingin mo yung nila kung sino yung iniwan natin sa pati. Mabuti pa rin. Ang gusto din ko nila baka malaman ang tao. Matatagpuan ni Diyuhara sa mga ngalakal ang sanggol na babae. Papangalanan niya itong Bidasari, kukupkupin at palalakihin tulad ng kanyang tunay na anak. Lumipas ang maraming taon, maligayang namumuhay si Bidasari kasama ang kinagisnan niyang pamilya. Malalaman din ng mag-ama ang isang pambihirang bagay tungkol kay Bidasari. Baka na pang gato, madali si kailangan ko. Opo, Nalaman na nga ng mag-ama ang kakaibang ugnayan ni Bidasari sa kasama nitong isda nung matagpuan nila ito sa batis. Anak, salamat kay Ala. Kala namin Sa tuwing mawawala sa tubig ang isda na hindi namamatay kahit walang tubig, ay nawawalan rin ng buhay si Bidasari. At sa sandaling nagbabalik sa tubig ang isda, ay muli rin namang nabubuhay si Bidasari. Kahit na nananatiling palaisipan ito sa mag-ina, ay nananatili itong sikreto sa kanila. Minabuti nilang ilipat sa batis sa kanilang hardin ng isda upang mapanatili itong ligtas doon. Samantalang sa palasyo ng kaharian ng Indrapura ay naninirahan ang Sultang Mungindra
Nakakakasal pa lamang kay Lilasari. May taglay siyang galing na itim na mahika na hindi alam ni naman. Pagkat ikaw ang mahal. Mapanibuguin si Lilasari at takot siyang umibig sa iba ang sultan kaya madalas niya itong Siya nga tanongin. aking mahal. Sa 2 taon na natin pagsasama at sa 2 taong itinatanong mo sa akin yan. Pagkat ikaw ang mahal na mahal sa akin. Siya ng aba, hindi mo kaya ako malimutan kung may makita kang higit na maganda sa akin. Kung higit pa mas maganda sa iyo, ngunit ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Hindi pa rin nasisiyahan na magandang asawa ng sultan. Nag-aalala siyang mahigit pang maganda sa kanya ang makita ng sultan. Sa sikretong silid ng sultana, may matatagpuan ang isang mahiwagang salamin. Ang anumang katanungang itanong ni Lilasari ay nasasagot ng salamin. Mahiwagang salamin, aking tanong ay sagutin. Sino ang siyang pinakamaganda sa lupain? Hindi! Hindi ito maaari! Walang maaaring pumalit sa akin bilang sultana ng kahariang ito! Sa labis na galit ng sultana sa kanyang nalaman, ay inutusan niya ang isa sa mga kawal na hanapin ang tirahan ni Bidasari. Mahal na sultana, pinatatawag mo daw po ako? Oo, heto. Hanapin mo ang babaeng nasa labas. Sige, alam mo sa akin kung siya nakatira. Sa sundali matagpuan ko. Siya nga pala. Siguraduhin mong walang ibang makakaalam nito. Kahit ang sultana, intindihan mo. Opo, sultana, Nang malaman ni Lilasari ang kinaroroonan ni Bidasari ay agad na itong tinungo at inanyayahan niya ito sa palasyo upang di umano'y kanyang maging dama. Ano po ba si Bidasari? Opo, ano po kailangan niyo po kayo magkasama? Ama! Tinatawag niyo po ba ako? Ay, ang sultana. Nais ko sana kuning dama ang iyong anak. Sa punong parangalan. Buong akala ni Bidasari ay napakabait ng sultana. Ngunit laking gulat niya na ikulong siya nito sa isang kwarto at doon pinahihirapan. Mas tumindi ang galit ni Lilasari nang muli niyang makita ang mukha ni Bidasari sa salamin. Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa lahat. Hindi ako papayag na ikaw ang maging sultana ng kahariang ito. Nasasaktan po ako. Sultana! Bakit pa hindi ka pamamatay? Saka, aray, may kambal po kasi akong isda. Pag namatay po yun, mamamatay din ako. At kayo na magiging pinakamaganda. Mga kawal! Mahal na sultana. Agad-agad ay inutusan ni Bidasari ang kanyang kawal na nakawin ng isda. Siya naman niya itong nilagay sa isang kwintas. Samantala, ang prinsipeng anak ni Sultan Mangindra ay madalas mapanaginipan ang isang magandang babae. Ito ay si Bidasari. Sa di inaasahang pagkakataon ay nahuhulog na siya sa babaeng ni hindi nga man lang niya kilala. Di kalaunay, nalaman din ni Diyohara at kanyang anak ang masamang balita. Sa di malamang dahilan ay namatay si Bidasari sa kaharian. Ginoo, sino ka ba? Ako ito, ang iyong kapatid. Hindi mo ba ako naaalala, Bidasari? Naku, Ginoo, nagkakamali ka. Hindi Bidasari ang pangalan ko. Ako si Sinapati, anak ni Sultan at Sultan ng Timpayan. Naku, patawarin niyo po ako, Prinsesa Sinapati. Patawarin niyo po ako sa nagawa kong pagkakamali. Naging mabuting magkaibigan ang anak ni Diyohara at si Sinapati. Nay! O, kamusta akong kaibigan mula sa karya ng Indrapura? Sino? Pinakilala ni Sinapati sa kanyang inang sultana ang anak ni Diyohara at mas nakilala pa ito. Nakakatanda ang kapatid pa, Sinapati. Naiwala ko siya sa isang balis. Kasama ang isang resort na konektado sa kanyang buhay. Si Bidasari! Ha? Ngunit patay na siya. Sultan! Hanggang sa malaman ng anak ni Diyohara na ang tunay na magulang ni Bidasari ay ang sultan at sultana ng kaharian ng Bukas na Kembayan. bukas rin ay pupunta tayo sa Indrapura. Ngunit patay na siya. Ilang araw pa lang makapalitan. Dumating ako sa Tempayan. Nung namatay siya, ngunit kung gusto niya siyang makita ay makatutulong ako. Ang katawan niya ay nakalibing sa hardin ng aking ama. Samantala, habang naglilibot ang prinsipe sa kabayanan, ay napadpad siya sa isang hardin, kung saan nakalagak ang labi ni Bidasari. At doon nalaman niya ang kanasapitan ng kanyang minamahal na si Bidasari.
Nangako siyang tutulungan ito. Agad na nagtungo ang prinsipe sa palasyo kung saan ay may nagaganap na piking. Sultana Lilasari, ibigay mo sa akin ang isda. Ano ang iyong sinasabi, aking anak? Ano ito, Lilasari? Hindi ko alam ang sinasabi ng prinsipe. Ano naman ang gagawin ko sa isang isda? Sultana Lilasari, alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Dahan-dahan sa pagsasalita, prinsipe, hindi tama ang magbintang. At lalong hindi tama pagsalita mo ng ganyan ang sultana. Mahal namang Sultan, pawang katotohanan lamang po ang aking mga sinasabi. Hindi ako nagbibintang, ama. Natagpuan ko na ang babae sa aking mga panaginip. Siya ay si Bilisari. Daling ito, siya ay patay. Dahil kinuha ng sultana ang isda na siyang konektado sa kanyang buhay. At iyon ay nasa kwintas. Hindi totoo yan! Nasasabi mo lamang yan dahil noon pa man ay tutol ka na sa pagpapakasal ng iyong ama sa akin. Ngunit hindi ko akalain na abot sa ganito, na ako ay iyong Tama paparantayan. na yan! Tila nahihibang ka na. Blacking. At mula ngayon, inaalis ko na ang karapatan mong manakay ng aking trono. Mga kawan, takpin ang tao ito. Sa pagtatangka ni Lilasari sa buhay ng prinsipe ay aksidente siya nitong napatay. Dumating ang mga tunay na magulang ni Bidasari na silang naglahad ng Sabi ng katotohanan. katotohanan ng prinsipe. Kami ang sultan at sultana ng hari ang Kembayan. Sa katunayan ay dala namin ang katawan ng Bidasari. Sa huli, ay nakasama na ni Bidasari ang kanyang tunay na pamilya. Nagkaroon pa sila ng mahabang panahon ng prinsipe upang sila'y magkakilala ng mabuti at di kalaunay sila'y nag-isang dibdib. At namuhay silang masaya at mapayapa.